Nakasagton, amoy nakaka-joyful. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal. Pilipinas, sa oras po natin, 7 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon. Ayan, sa lahat po na ating mga ginigiliw na tagapakinig at syempre yung ating mga manonood via live streaming. Kumusta na po kayo? At syempre sa pamagitan nating DCRH Television. Ngayon po ay ikasampu na tayo sa buwan ng Hunyo, ha? It's June 10, 2026. Ang bilis ng araw. Mga kaibigan, muli po, samahan niyo pa rin po niyo lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Syempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon. Magkasama-sama po tayo. Naku, ngayong hapong ito, excited ako eh. Pagka talaga ang mga women, talaga naman, mga tawag nito, sabi nga natin yung women empowerment.
talagang para maging leader, 'di ba? Sa inyong profession o kung saan po kayo kabilang, pinagmamalaki po natin 'yun. Di po ba? Kaya ngayong hapon, excited po ako dahil ang ating pong makakakwentuhan dito po sa Public Service Hour, ang incoming governor po, no, ng Rotary International District 3810. Madalas naman yung mga district governor ng 3810, napaka-friendly, tapos yung kanilang mga programs and projects, talaga namang kaisa po natin din, ano, sa DZRH sa pamagitan po ng ating Operation Tulong. Kaya ngayong hapon, siya po ang magiging Rotary International District 3810 Governor for Rotary Year 2026-2027. O diba, 1 whole year na naman tayo yan. Malapit na, ilang araw na lang. Next month, simula na po nila. So ngayong hapon mga kaibigan, isa po yan sa ating pong panauhin, pero standby lang po kayo dahil meron pa rin po tayong mga mahalagang ganap, lalong-lalo na po yung pong ating pagbaba sa ating mga kababayan, yung mga tsuper, tayo po ay nakapaghahandog po sa kanila ng mga groceries na pwede pong ipandagdag sa kanila pong hapagkainan, mga bigas, delata, na kahit papaano po ay nakatutulong sa bawat pamilyang Pilipino, lalong-lalo na yung ating mga tsuper na umaaray lagi-lagi pag bumibili po ng gasolina. Di po ba? So yan po ang ating pong misyon sa pamagitan ng Manila Broadcasting Company. Ang ating team operation tulong kanina ay nagpunta doon sa mga tsuper natin ng tricycle naman. So ilang araw ito, and then lahat ng tsuper yata naikot na natin But anyway, so standby lang sa ating team operation tulong. Diyan lang kayo. At magbibigay din po kami ng mga update kaugnay pa rin po ng nagpapatuloy, na pagtugon, hindi lamang po ng gobyerno kundi maging ng mga non-government organization na rin sa ating pong mga kababayang naging biktima po ng malakas na lindol, magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Mindanao, lalong-lalo na po sa lalawigan ng Sarangani, ang epicenter Maasim, Sarangani. So matindi po yung naging hagupit sa kanila doon, ng lindol, yung tumama sa kanila. At of course, dyan po sa may General Santos City, sa Cotabato, and then Davao Occidental. Ayan, marami po. So ang ating team operation tulong po ay magpupunta po dun sa mga lugar na naapektuhan, at kasama din po ang ating partner lagi-lagi, ang Lingkod Lapid, ang Lingkod Lapid through Senator Lito Lapid, na lagi po nating nakakasama dito sa Operation Tulong. Walang ginawa kundi tumulong din ng tumulong sa ating mga kababayan. So makakasama natin para magdala po ng pagkain sa ating mga biktima po ng lindol. So abangan po ninyo yan. At tayo po ay lilipad agad-agad sa inyo pong mga nagpapadala po ng mga cash donation. Maraming pong salamat, at patuloy po kaming tumatanggap ng cash donation para po sa mga gusto pong mag-share ng kanilang mga blessing. Pwede po, padala nyo lamang po sa ating pong MBC Operation Tulong account. Meron po tayo sa Metrobank, ayan po naka-flash sa inyong mga television screen. Meron din po tayo sa BDO, ayan po, at meron din po tayo, pwede po kayong magpadala through QR code. Ayan po, pwede na po kung kayo po ay nanonood ngayon. Ayan, i-QR code nyo po, at pwede na po kayong magpadala ng inyo po mga cash donation. Meron po tayong galing from Japan. Maraming salamat po sa ating pong avid talaga to na supporter ng DZRH sa lahat ng programa. Ma'am Becky Villanueva Tezuka mula po sa Japan. Thank you very much po sa inyo pong cash donation, 5,000 pesos. At doon sa mga pagpatuloy po na nagpapadala, maraming salamat. Pwede pa po. Kami po ay tumatanggap ng cash donation for the earthquake victims po in Mindanao. Okay? Maraming salamat. At ngayon, pakilala na natin, puntahan na natin kasi masarap pong makakwentuhan ang ating studio guest ngayong hapong ito ng Miyerkules. Ayan, dahil ang bilis nga ng araw, sabi ko, kala ko nga Webes na Miyerkules pa lang pala.
Ito po, makakasama po natin, isa pong biographer. Sabi ko kasi, lalong-lalo na nag-aaral ako, ang hilig ko magbasa ng mga libro and even biography or mga history books. Ano pa man yan, talagang ako po'y talagang palabasa. Pero ngayon, ang makakasama natin, sabi ko nga sa inyo, isang biographer, sulat lang na sulat ng books. No? Isa po siyang celebrated author of 47 notable books over the last 27 years. Wow! Kahanga-hanga, no? 27 years, ayan. At mamaya kilalanin natin po siya dahil sabi ko nga po, siya po ang magiging district governor, no? District governor-elect po ng 3810. At hindi pa man tapos, pero alam naman natin yung turnover no ating mga partner Rotaries mula sa iba't ibang distrito din, halos patapos na sila. Actually, tapos na yung kanilang mga programa at proyekto. So, naka-standby na yung kanilang mga president-elect and of course, the governor-elect. Mga kaibigan, ipinapakilala ko po sa inyo. At mukhang hindi iba sa atin dahil ito po'y kakilala ng ating mga boss. Mga kaibigan, ang District Governor-elect po ng Rotary International District 3810, wala iba kundi si Dr. Maria Rosa Bing Carrion. Ayan, magandang hapon po, Governor. Good afternoon. Good afternoon, May. Ang galing-galing mo naman, kaya pala lagi kang Dove Awardee. I'm a fan. Ay, Gov, ako din po. Sobrang hanga ako dito sa mga binabasa ko ngayon. Grabe. Oo. Sana yung binigay ko sa yung libro on the Yes po. historical, Yes, here. Opo, ito. memoir Ayan. of EDSA 1 and Memoir. 2 against the backdrop of the biography of our esteemed Jaime Cardinal Sin. Ay, Yes. enjoy mo. Opo, It's really salamat po. collectible, grabe. And the whole world, they ordered that. They really love the book because tayo lang nagkaroon ng Opo. EDSA bloodless revolution. Roses Yes. lang, di ba, ng mga madre? Opo. At Oo. sobrang babasahin ko talaga to, Gov. Grabe. Parang, anyway, ayan po, iba-iba Mga po pictures yan. and everything. And everything. And of course, the EDSA people power. Yes. Pero bago ang lahat, gusto kong muna sanang i-greet lahat ng nakikinig sa iyo. Lahat ng fans mo nationwide. Yes po, opo. I want to greet everybody na I hope po all of you are doing well at sana po nakikinig kayo sa amin ni May, sa conversation namin ngayon kasi marami po kaming ikikwento sa inyo. Life is about narratives and it is what we do for it that makes a difference. Ngayon po gusto ko rin i-greet si Lisa Makuha. Yes po. Kasi Kako-Towns awardee ko po si Lisa. So, nakalimutan ko sabihin sa kanya na I'll be here today. Pero maganda na rin ang surprise yan para malaman niya na tinataguyod natin ang DCRH. And May, gusto ko may partnership ang District 3810 with you. Ay, opo. Kasi ang Maraming dami naman salamat. ninyong ginagawa para sa Filipino people, your public service. Opo. And at the end of the day, Rotary around the world is public service. Yes, opo. So, dapat Thank you so much. Dapat hawak bisig tayo to be together to change lives. Yes, Governor. Thank you so much po. Ay, tinatanggap namin yan. Kasi sabi nga natin, isa lang naman ang layunin natin laging tumulong, sa ating mga kababayan. But anyway, sige po. Kung gusto namin kayo makilala kasi sabi ko nga, celebrated author of 47 notable books over the last 27 years. Wow. Teka lang, notable books. Isa na po ito sa itong ibinigay nyo sa akin ngayon. Thank you so much. Sabi ko, babasahin ko yan. Oo. Kayo po ay kikilalanin namin ngayon na malapit na Governor Bing. Carrion. Kayo po pala yung nagtapos sa Maryknoll College. Now, Miriam. Yes. Miriam I was an amazing alumna awardee. That's a very, very prestigious award of the school. They recognized me for my CSR, all my projects for the poor, and also for my books. Opo. Because, di ba, May, I really believe that the power of the written word is something that can never be underestimated. Kasi maski hindi natin alam na dalawa ang dami nagbabasa ng libro. Yes. And I think it's the lessons that we write there that changes lives. Hindi natin alam kung ilan yon. Pero ang importante na na-touch natin ang lives nila at nagpalit sila ng buhay because of what we placed in those lessons. Yes, opo. At 47 notable books. Ano po yung mga books na yun, Governor Bing? Okay. Some of my... Some of the most yung mga bestsellers ko is The Book of Happiness. I wrote this book during the pandemic
So ang kulay nun, sayang nadala ko pala. Anyway, fuchsia. So ang alive, ang daming bumili kasi ang simple ng thought sa loob. I put one very powerful reflection that you can read a day. And then yun, naglagay ako ng pages na blank where you can write Wow. how you were impacted by those reflections. No? Wow. Ngayon, Galing. ang maganda doon, no, kasi there are days when we're not happy, di ba? Parang, oh my God, help me naman get through the day because of the pandemic, right? But there are days also when we sing, when our hearts are full. Yes. You know, when we like to dance and listen to music. Okay, so yun nandun yun. So may portions doon na grateful list. Aha. So, ililista mo lahat yung kung ano mo. So that when you're sad, you will go to those pages and ang dami ko naman palang reason to be happy. Oo, kasi nakakalimutin tayo, di ba? So, nilagay ko yon and nagustuhan ng tao yon. Parang, na ano sila because of the pandemic, everybody was so, it changed our lives completely, right? Yes. Even our families, ang daming nagkagalit na mga kaibigan, mga mag-asawa na hindi nagkakaintindihan. But, you know, our lives are a result of our choices. So, importante na lahat tayo, pinipili natin yung right choices in our lives. Yes. So, important, di ba? Napakahalaga po. A choice of best friends, choice of a husband or a wife, di ba? Yung ganon, and what course I will take. Yes. At our age, May, nakikita na natin ito lahat. Yes, Kasi opo. parang Dumaan scene, na. parang scene yan na nakikita natin sa, dapat pala ito ang ginawa ko. But you know, when we think about it, we are a result of all those collective experiences. So dapat hindi natin pagsisisihan. Lahat yun, result yun eh. I will have to share with you, my grandmother, she was the first lady of Marinduque. My grandfather was the first governor of Marinduque. Juan Morente Nieva. Okay, ngayon, when I was 5, I could not forget, May, she would wake us up. All of us, magkakapatid kami, 8 kami eh. Pero ang dami niyang apo. Yeah. She would take us to the farm. Uh-huh. And we will break bread with the farmers and their families. And syempre, oh my God, you should have seen their faces. They're so thrilled, hindi nila alam magagawin. And then our maids will bring all the food. Parang wala silang worry and then magsiset up ng table. And I saw their faces. And you know what? May, I will never forget. That started my love affair with giving. Wow. It Ilang taon ka nun? 5 years old. So can you imagine yung nakita ko nung nagdadasal kami, yung kita mo yung nakangiti silang lahat. And it's interesting, no? Ang napansin ko tayo, ang hilig natin mag-service. Like you're going next or early next day tomorrow to go to Mindanao, no? To serve, no? Ngayon, ang napansin ko, mas masaya tayo doon sa tinutulungan natin. Opo. Di ba? Magkikita natin yung mga mata. Alam mo, yung sa Marinduque when my brother was governor, 11th governor, si Governor Jose Bong Carion. Everybody knows him, no? And I would tell my sister from the States, Puchi ang pangalan niya. So, she lives in a wealthy area there. Sabi ko, sis, kuhanin mo lahat yung mga pinaglakihan na sapatos ng mga bata. Kasi di ba ang bilis? 6 months bago, branded lahat yun. Toots, lahat. Nike. Yung ang gagaling, no? So sabi ko, padala mo sa Maynila ng ating yung mga boxes, no? Ng balikbayan boxes. So darating yan, dadali namin ng Roro sa Marinduque. Katapos, di syempre, imbitahin namin lahat ng mga bata. So nakalinya sila. You know, May, I will never forget, yung mata ng mga bata, pagkalagay ko nung sapatos sa paa. Yung alam mo, sinabi ng mata niya, ang sarap naman ito. Kasi syempre, di ba yung mga sleepers nila, mga butas-butas, ganyan yung, they don't know what it is. But suddenly, nakares yung kanilang paa, no? Di ba? Parang, so to me, nothing will ever even replace that feeling, di ba? And I'm sure ikaw rin yun, ganun eh. Opo. That's why parang very addictive when we help di ba? And I think in Rotary, ang aming mantra is service above self. Yes. And you know what? I think the reason people never leave Rotary is because they find their life's purpose Yes. in serving others. Yun daw. So imagine, 5 years old ka pa lang nun, meron ka ng ganung puso. Di po ba? Para sa ating mga kababayan. Pero you know, May, I think yun, it's the example of our
elders. Oo, nakita, Kasi tayo, na-mold. okay, pag bata pa tayo, ang dami sabihin, oh, dapat gawin mo ito, ganito. Hindi. Tayo, we don't listen to what they say. We watch what they do. Yes. Correct? Yes. Opo. It's their example that moves us. Tama? Yes. Ayun. Ang dami ang dami natin pwede pagkwentuhan dito, Gov. But anyway, one whole year ka naman eh. Oh, imbitahin mo ako lagi, ha? Oo, mapapag-usapan natin Oo. yan. Anyway, nakita ko po dito, nag-graduate din pala kayo, top honors with a Master in National Security Administration from the National Defense College of the Philippines. Ako sayang ang Sir Cesar Chavez, doon din eh. Yeah. Anyway, so kayo din po ay naging mayor. Ngayon, ng iyong ako ang class. mayor ng class ko. Okay, Mga officer, kaklase the ko, Philippine Army Reserve Force. Mga general, ang mga klase ko dyan. Pero ngayon ako ang mayor. So I feel good because syempre we try to always get together. Pero alam mo, military, they're so reserved eh. I think when I became a classmate there, I changed their lives kasi I'm so viva, di ba? Yung ganon. Ayun. And then Yeah. of course, meron kayong honorary doctorate in education from the Bataan Peninsula State University. Yes. That's why. Okay, pag-usapan natin, Gov Bing, yung pagiging Rotarian mo na this time mo na. Alam ko pag gusto ko mahabang pag-usapan, pag yung libro mo, dami nun eh. Yung palang sa happiness, parang teka lang, maghahanap ako ng kopya nun ha. Oo. Gusto ko yun. Bigyan na lang kita. Gusto ko yun. Ang ganda nun. Di po ba? I have to tell you, my other bestseller is my first book. And the title of the book is Wives Are Lovers Too. Wives Are Lovers Too. Ang ganda. Actually, hindi yun yung original title. This is cute, no? Ang original title is How to Make Your Marriage Work. Eh sabi ng mga friends ko, wag yan ang title mo, hindi ka bibilhin. Di ba? Ayaw ng Filipino, tinuturuan mo sila. Dapat sexy. Sige, okay. So, ikot-ikot. Alam ko na. Wives Are Lovers Too. Naging bestseller in 6 months. National Bookstore was so happy. Galing. Opo. So bago dun sa Rotary muna, tanungin ko lang po kasi yung mga books mo, everybody nakikinig ngayon, Siyempre, ngayon pa lang nila naririnig ito sa mga, lalo sa radio, paano sila makakaabil niyan. But anyway, pag-usapan natin, dun sa murang edad mo, Governor, na sabi mo nga, 5 years old, tumutulong ka na, and then yung sa pagsusulat, talagang ikaw lang ba sa family ang may ganong talento? Hindi. Really Actually, to I think, write, no, I think, the writing is really in the Nieva. Maraming Nievas, kilala mo yun. Maraming Nieva na sumusulat. So, actually, my tiyo ako, yung youngest brother ng mami ko. Ang galing. Pag ginugal mo siya, he's one of the top theologians in the world. Constantino Sarmiento Nieva. Pare yun. Grabe ang galing. And ang galing niya sumulat. Yung medyo, hindi yata natin heavy yung really spiritual questions about God. Parang ganon. But, iba-iba naman ang talento ng mga kapatid ko at mga iba-iba. Ang gagaling, may atleta na ang galing-galing, laging ang galing na golfer, babae yon. Katapos, yung isa naman, my sister Pucci in the States was the first Filipino gerontologist that studied in Stanford. And the gerontology is a study of old age. So yung ganyan. Pero ang siguro ang tanong mo is, why did I join the Rotary, no? Yeah. Opo. Okay. Kasi nag-start ka po ay September 2015, right? Yes, correct. Rotary Club of Manila, 101. 101, yeah. Tapos, parang, paano nga? Paano po nagsimula? Okay, what happened is, inimbita ako ni Charter President Tess Tumanga ng 101. So, naku, ang kulit. May araw-araw pinupunta ako, mag-member ka na, mag-member. But, Rotary was not in my plans. Yeah. Pero she was so kulit na it was easier for me to say yes. So ang ginawa ko, sige, pumayag ako. It changed my life. In March, I chartered my own club. Ang pangalan, Rotary Club Manila Supreme 198. Supreme. Okay. So 25 charter members kami. And I want to have all the other people listening to you. Ang secret po na ang club ay matatag, kukuhanin mo po lahat kaibigan mo. Shared mental, you share the same values in life. Kasi pag you share that same values, you end up together. Kasi syempre mag-aaway kayo, hindi naman, life isn't perfect, di ba? Pero, you stay together because you share that love for service. Yes. So yun, and then ang main ng aming club is
advocacy for women and girls to protect them, the rights of women and girls. Kasi marami kami na babae doon eh. Okay? Pero ngayon, napakaganda ng aming flagship project. May ang flagship project namin is 5,000 homes for 5,000 families in 5 years. Wow. 5,000 homes po. Yeah. For the marginalized Filipinos. Alam mo, may ang marginalized, walang ID yan. Ang hirap niyan. Pero nag-partnership kami sa Share Foundation, nagawa nila yon. Lahat yung 5,000 people na bibigyan namin ng bahay, may ID na. Wow. So that alone already gives you the dignity and respect as a human being. You exist, di ba? Nasa listahan ka na ng gobyerno. And then what we do, we teach them all these industries, yung mga magbobote kayo ng mga fruits, Yes. ano kayo ng mga isda, preservative. So again, yung partner papagtinda, kalahati nilalagay sa inyong bank account. So you will already have the money to buy that home when it's ready. Kasi yung isa ko namang member na napaka-generous naman, nag-donate ng 10 hectares. Wow. Kung Laki. saan ilalagay yung condominium nila. Na ang ganda, it's a holistic project. So that maski yung pag nagkaroon na ng bahay doon, every 5 condos, sila rin ang magbabantay. Yes. So you have that ownership. And then yung mga anak nila, lalagyan na namin doon ng eskwela. Pero hindi na lalabas. Maglalagay din kami ng actually clinic at magpa-file kami ng global grant sa Rotary para makuha namin yung mga dialysis machines. Wow, kumpleto na. Yung mga equipment, mga blood pressure, ganon. So that ang ganda. And ang gagawin namin yun, if we're successful, we wanna replicate it nationwide. Di ba ang ganda? Pero ang naman in life, the first step is always the most difficult, di ba? After that, na. Pagsimula, po? Yes. Ayun. Oo. Actually, ang dami mong plan for your Rotary year. Yes. Oo. Simulan natin. Kasi kapag isa-isahin ko lahat ito, grabe. Pero gusto ko sanang basahin lahat to. Ang haba. Oo, yung mga advocacy po ninyo, for women's and children's rights. Yes, tama yan. Oo, kabilang po ito sa talagang kinilala ko po dito. But anyway, simulan po muna natin dun sa pagsibol, na pinag-uusapan Don't you natin love kanina. it? Pagsibol? Pagsibol. Ano po ang pagsibol sa inyo, na inyo pong gagawin sa inyong Rotary year? Kasi ito, very important, ito ang aming kick-off. Yung pagsibol projects namin ang aming kick-off. Kasi I become officially governor on July 1. Yes. 2026. So yan, magkikita-kita kami ng mga presidente ko at aking mga officers at ang na-request namin sa Philippine Red Cross through Gwen Pang na pahiramin kami ng libre yung kanilang hall. So pumayag sila. So ang dami namin gagawin doon. May bloodletting kami for 100 people. Pagkatapos bibigyan namin sila ng 5 kilos of rice para namang na lang, parang pabuya for that, no? And then yan, nag-donate isang member rin ng aking mga presidente, no? Pagkatapos, meron din kami cervical cancer screening. Yung bus, dadalhin namin doon at doon sila i-check para nakatabi lang. Pagkatapos, meron din kaming legal and legal services for the women kung may problema sila sa kanilang mga marriage, sa kanilang mga neighbors, yung gano'n, no? So, para may forum kami doon. And then, meron din kaming first aid seminar. Importante ngayon yan, di ba, May? Yes, opo. Kasi, pag the big one comes, kailangan alam natin lahat yan, di ba? Yan. Lalo na ngayon, may nangyari po, sa Mindanao. Tama yan. Pero isa pa rin maganda na gagawin namin doon is yung mental health seminar. Kasi ang dami rin ngayon, maski mga bata, di ba? Ang daming mga problema. Isa po yun. Siguro, sabi ko, nakikita ko dito sa inyong mga priority. Oo. Kasi dapat natin, alam mo, napansin ko, May, pag kinakausap natin ang mga bata, sasabihin natin, anak, okay ka ba? Nakangiti sa'yo, sabihin, opo. Pero hindi, yung mata nila malungkot. That means meron. So, kailangan i-watch natin. Talaga, we have to observe them. And you know what I learned, May? We need to be good listeners. Yes. Kasi hindi nila ang wala. Hindi nila lahat sinasabi. Kailangan, habang nagsasalita sila, sisilipin natin, ano yung action sa mata niya, kasi yung body language, hindi yun masinungaling, di ba? Kita natin doon kung ano ang tunay. Yes. Di ba? So yun ang natin. Katapos syempre, ang natin ang gusto rin namin diyan, meron kaming wheelchair distribution. Kasi ang yan is
we cannot imagine how it changes the lives of the recipient when we give them wheelchairs. Yes. Tama? Yeah. Kasi- Marami pong hindi nakaka-avail niyan, Governor. Yes. Kaya pag nabigyan ninyo, parang, uy, ngayon lang ako makakalabas ng bahay. Tama. Because may wheelchair Tama, na. tama. Yung dignity mo as a human being, right? Importante yun. Pero ang katulong namin dito, syempre, Rotary Club 101, yung mother club ko, sila ang magbibigay ng wheelchairs yon through Love Foundation from the States. Katapos, may partnership rin kami with the Rotary Club of Makati Sobel, with the United President, si Emil Herencia, kasi he belongs to the Si Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yan. So, excited kami doon. Kasi ang ganda naman, sina Emil naman, sila pala, they only give wheelchairs for 60 below. Opo. Kasi yung mga nagtatrabaho pa, may Yes. yung 60 up, hindi na nila binibigyan yun. Ang binibigyan nila mga walkers, which is nice naman. Mga Opo. Para, And, yeah, so makalap. yun. So, mukhang parang ang feeling ko, it will be very, very good ang aming project. And may pa rin kami, we're donating books to the children. Opo. Importante yan. Opo. The power of reading. Kailangan ibalik yun, Governor. Oo. Kasi medyo nawawala daw yun because of the gadgets, right? Tama. And you know what? Dapat tama. I agree with you, May. Kasi napansin mo, tayong dalawa, ang gagaling natin sa words in English. Kasi nagbabasa tayo. So, without thinking, yung vocabulary natin is enriched. We know how to use a word, right? And all that. And makikita mo lang yan if you read. Tama po. So, dapat ibalik natin sa mga bata yon. So, yun ang gagawin namin sa kanila on that day. We will encourage them to discover the joy of reading. Aha. So yung pinag-usapan namin ni Governor Bing, yan po yung kanilang kick-off program this coming July 1st. Pero babalik lang po kami, saglit lang Marami pa tayong pagkukwentuhan, Gov. Saglit lang. Oras po natin 36 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 43 minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. Balik po tayo dito sa ating programang Public Service Hour. Ang nakakasama po natin ang District Governor-elect po ng Ruta International District 3810. Ayan, walang iba kundi si Dr. Maria Rosa Bing Carion or si Gov Bing.
Okay, welcome back po, Governor. Thank you, May. Okay, bago po natin iwanan yung inyong nalalapit na kick-off this coming July 1 na napakarami pong mga programa agad. Ipapakilala ninyo yung inyong magiging Rotary Year projects and programs sa pamagitan po ng isa-isa nating pinag-usapan kanina. But anyway, maganda po yun eh. Merong mga cervical cancer screening, merong legal aid services, sabi nyo nga po, merong mga first aid seminar which is very timely dahil po sa nangyaring lindol, ano? And then of course, the bloodletting na nagagawa din po natin in partnership sa Operation Tulong Namin, and then the breast cancer screening, mental health seminar. Meron po tayong isa doon, yung violence against women and children. So kasama din po yun. Opo. Alam mo, yan ang aming favorite project, May. Kasi syempre, nakikita natin lahat yan na mga inaapit, binububog ang mga asawa, katapos yung pagbully. So, it affects their mental health. So, combination na yun eh. Pagkatapos yung mga bata na rape, no? So, meron kaming mga bahay na tinutulungan. Like, bahay ni Santa Lucia, mga ganyan. Iba ayaw kong banggitin kasi syempre, very private. Kasi, yung pag nalaman ng mga yung mga taong nag-rape sa bata, parang gusto pa rin kuhanin eh. Diba? So, very high security, no? Pero ang ginagawa namin doon, pinoprovide namin yun, even their food. Yung kanilang mga, like the mga meat, mga fish, mga vegetables, pina-private namin. Ang ginagawa namin, napupunta rin kami doon, katapos nagtatanim kami with them. Para yung lahat ng herbs and vegetable nila, doon na nila, sila na ang Pagkatapos, nandun din, nag-grow na rin kami dyan ng organic chickens. Diba? So, maganda kasi nakikita rin nila. And then, naglalagay na rin kami ng livelihood. Yes. And then yung mga fish sa naglalagay kami. Kasi malaki naman yung nila, land. So, ganun ginagawa. Kasi we also want to teach them to be sustainable and hindi yung hingi lang ng hingi. Aasa lang. Oo, di ba gusto natin? And alam mo sa Rotary kasi, May, ang sabi sa amin ni President Yinka Babalola, siya magiging president from Rotary International. He's Nigerian, fantastic, a professional before he used to work with Shell. And ang sabi niya, ang dapat namin gawin is careful assessment. Careful assessment and study of the needs of the marginalized communities. Kasi hindi pwedeng ipilit natin yung gusto natin. Kailangan ko ano yung kailangan nila. Because ang gusto niya, the project should be sustainable so that long after we're gone, nandun pa rin. Yes. Diba? So maganda yon. Example, like we can put two-room schools. Pero ang Rotary, hindi kami nagfa-fund ng building. Dapat yon kami na nun, ang ilalagay nila yung sa loob, yung mga chairs, mga computers, ganyan ang ibibigay ng Rotary. Opo, yung pero mga hindi magagamit na. Hindi pwede kasi masyadong mahal ang to build, 'di ba? So yun ang ginagawa. And then ang gusto niya yung ang keyword niya is sustainable. Yun ang kailangan. Mahalaga po yun para magtuloy-tuloy yung programa at proyekto ninyo, Governor. Kaya nga, di po ba kahit tapos na kayo, may mga nakasunod, sinusundan na. And hopefully, I want to encourage my future governor, sana na wag naman paltan kung baga ituloy-tuloy. Di ba? Kasi pwede naman eh. Kasi kami, yung clubs namin, we can continue it. Wala namang problema. Para isa roadmap na eh. No? Yes. And then, ang gusto rin namin for my year now, is we want to keep the heart of heritage. Gusto namin yung legacy natin as Filipinos. Kaya dapat tingnan mo rin sa YouTube yung aming Lupang Hinirang, napakaganda. May storya. Kasi we want to, even foreigners, we want them to let them view it para makita nila our pride in nationhood. Lupang Hinirang. Lupang Hinirang. You can play it. It's napakaganda. Pero ginawa namin yon. Nasa YouTube yun. Sabihin mo lang, 3810 Lupang Hinirang. Lalabas agad. Ang ganda. Pagkatapos, ang namin, we really want all the clubs to be driven by purpose. Kailangan, they need to believe in what they're doing. Kasi kung hindi ka tutulong. Aalis ka. Diba? May kailangan ganon. Kailangan na buong-buo ang loob nila for their life's purpose. Yun. And ang third namin na we want innovation to be part of it. Wala na tayong magagawin. May AI na ngayon, di ba? Kailangan maging kaibigan natin yun. Gamitin natin
for what we need. Hindi yung sila magkocontrol sa atin, di ba? Pero maganda naman pag na ano mo, no, I don't want this. You do this for me. So, di papakita niya yung pwede. So, it's tulungan, di ba? Yes, Interesting. opo. Pero kailangan, as human beings, hindi tayo dapat magpahuli. Yeah. Tama ka? Yung kailangan nating, ang na-realize ko, May, no? Yes, go. We're gonna leave this earth with nothing. So we really need to die empty. Kasi, pag alis natin, wala naman tayong dala. Dapat yan ang iniisip ngayon ng marami. We should Lalo na. Yes, we should die empty. Kasi, yun naman naiwan natin, kaya nila yan. Kasi tinuruan na natin sila So, ang maganda dyan, ano ang dapat natin gawin bago tayo magpaalam? Example, is that we change the lives of the marginalized, of the dispossessed, of the lonely, of the troubled. Diba? Lahat yan. Kailangan, nandun tayo sa kanila pag kailangan nila tayo. Tama? Opo. And one thing, another thing na gusto kong paalala sa tao, we should always remain humble. Yung compassionate, forgiving. Yes. Lalo na pag nasa public service, Governor. It's so important. Kasi to be able to ward evil is for us to create this circle of love and kindness. So that we are able to serve everyone. Yun ang pinaka-importante. And I think that's what fuels our desire to serve others sa Rotary. Opo. Sabi mo nga di po ba yung iyong belief that uplifting the needy with dignity, no? Every single day is not just a duty. No. But we should wake up in the morning jumping. You have your purpose. Tama. Yan. Diba? Yan, May. I mean, I think I want to encourage everyone listening now. Yun ang dapat natin gawin. Hindi namin kayo mapipilit. Pero alam niyo, pag ginawa ninyo yan, you will really find the secret of happiness. Yun. Actually, yun ang dapat iniisip ngayon, di ba? Para yung ating pinagdadaan ng mga kahirapan, di ba? Daming problema, Gove. No? Na para ma-uplift naman tayo. But anyway, with all this na pinag-uusapan natin, marami tayong mga pagkukwentuhan sa mga susunod because of your Rotary Year. At ang daming programa at proyekto na dadalhin ka. I think sa isang buong Rotary Year ba nakakailan halos pagkaganyan? How many projects and programs under ng inyong 7 areas of focus? Yeah. Ang dami niyan. Ang ganda ng tanong mo, May, kasi ganito yon. I have 111 clubs. Yeah. So, that is in Manila, Pasay, Cavite, and Occidental Mindoro. So, lahat yan, sarili-sarili nila, naglalabasan sila ng galing nila. Para kung anong needs nila. Like sa Mindoro, magdadala kami doon ng wheelchairs. Magdadala kami ng doon because ang dami dong mga IPs. Dadala namin sila ng toilets. Because importante yan, ha? Yes. To teach them to have dignity. Pinaka-importante yung meron kang nakaupo na komportable, di ba? When you're toilet, dadali namin yon. So gusto namin, what is the message there? Our message is, we love you, we want you to be comfortable, we want you to be dignified human beings. Yes. Yun. Ang maraming kulang, no, na hindi nagagawa. Pero kayo sa Rotary, yan ang mga grants ninyo no? Pero way of life na namin yun. Diba? Parang na nabibigay. Oo, tama. Pero ang laking tulong, lalo na sa mga IPs. Tama. Na wala silang ganoon. Ayaw na namin intayin na tutulong pa, let's say, ang gobyerno. Wag na. We'll do it on our own. Yes. Diba? Yes. Kasi kaya naman. Diba? Tama-tama, sabi nyo nga tumutulong kayo every now and then. Eto na, ang agap ninyo nagpunta kagad kayo sa Mindanao Yeah. Let's talk about that. Meron na po kayong mga naitulong, nadala po dun sa ating mga victims ng Actually, ito, I have to commend si Governor Jong Fernandez of Mindanao yan. Kasi sila agad ang naglikom ng donations, and then nag-provide na sila ng water, nag-provide na sila ng pagkain, milk for the children, so important. So ngayon naman kami dito sa Manila, kami ngayon, nagsusulisit kami among ourselves para mapadala namin yung pera doon. Kasi doon na bibilin, ang hassle pang di ba? Kasi pwede naman doon, marami naman doon And then doon na lang papadala. Kaya nakita mo, meron ng mga barge ng mga Marines na ipaprovide. Kasi yun naman ang maganda sa Rotary, no? because of our connections, ang dami naming
nagagawa na mabilis. Nga po. 'Di ba? Yun ang pinaka-importante. Ayun, nakikita po natin ngayon Yan, yung mga di ba? mga hindi madaanan pero ayan po. Pero Ayun yan, yung mga kita mo lahat yan, grabe, 'di ba? Napakaganda na ang dami ng pagkain and everything. Saan po yan mga yan, Governor? Sa ano yan? Sa Glan. Glan. Oh. Sa Glan yan. Kasi natawid nila yung Glan. Yes. Sarangani. Kasi Sarangani yan. Yan. Nakita mo, 'di ba? Nandiyan ang mga natin, ang mga barko na magdadala lahat ng tubig at lahat ng pagkain. So yan. So pero sina Governor Jong yan. I'm so proud of them. Marami. Ilang mga Rotary clubs itong mga nagsama-sama. Ang dami yan. Ang dami. Of course, hindi lang sa inyong district sa 810. Hindi. Actually, kami tumutulong. Sila talaga. Sila ang lead club yan. Sila yan. So, from other district ito. So actually, nananawagan po kami sa mga Filipino kung gusto po ninyong magpano, pwede rin ninyong idaan ka na May dito sa DCRH or pwede rin idiretso sa Rotary sa Mindanao. Kasi nandiyan naman ang Ang galing Ang galing ng bayanihan. Oo. Gov, balikan kita saglit lamang po ha. Oras natin, meron na lamang tayong 5 minuto at 4:00 na po ng hapon. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ng oras. Meron na lamang tayong 2 minuto halos at 4:00 na ng hapon. Sa 2 minuto na yan, balikan natin ang Governor Bing Carion. Sabi ko kay Governor kanina, parang gusto ko lang nakikinig sa iyo, Gov. Kasi ang dami kong natututunan. But anyway, para po sa inyong papasok na Rotary Year, Gov, again, alam ko 7 areas of focus, lahat yan, gagawin ninyo with all your 111 clubs. So, ano po yung pwede nating ma-expect? Oo, expect, of course, lalong-lalo na doon po sa panahon ngayon. Tama. 'Di ba, ang daming problema. Ito, may nadagdag na naman tayo doon sa earthquake. Ano po yung might be pwedeng yung isama doon sa inyong 7 areas of focus? Siguro, ang isang iniisip ko ngayon, May, kailangan may forum ako on how to, cope with disasters. Kasi kailangan yung Rotarians themselves should be very familiar. And equipped na, no? And equipped na, dapat ganun na. So, and then we can share that. Kasi syempre, we're nationwide Yan ang pinaplano ko. And isa rin, sa gusto ko rin ang values natin, personal values natin, with all my presidents. Ang sabi ko sa kanila,
kailangan in all your meetings you're punctual. Number one. Because it says who you are. You respect the people you meet with. You respect yourself because time doesn't wait for anyone. Yes. And secondly, sabi ko, ayoko ng gossip. Wala tayong marites. Wala tayong panahon sa ganyan. Kasi kailangan nagmamahalan lang tayo. We just uplift each other. So naintindihan nila. And third, sabi ko, yung isasubmit ninyo na projects, kailangan excellent. Excellent lang. Lahat i-check ninyo na complete assessment and everything. Hindi pwede sa akin na pwede na. Hindi. Kasi alam mo kami, parang school ito eh. Yes, May yes. rating sa end of the year. Yes. May reporting. May reporting. So, yun. And you do it because you respect yourself. It's not because gusto ko, grade ako ni governor ng top. Ang importante yung nasa puso mo na alam mo, pag sinabi ni governor na I'm one of the 8 outstanding because I deserve it. Yes. Yun. So yun ang dapat gagawin ng inyong mga Rotary class presidents. Ang pangalan nila, Impact Creating yun, lalo Presidents. na, that's Impact Creating Presidents. Diba? Oo. So medyo ngayon, excited na sila. Excited na sila. So I fuel their passion. I fuel their joy. I fuel the challenge. Good luck po. At congratulations kayong palang governor sa inyong Rotary Year. At of course, sabi niyo bilang partner, nandito lang po ang Operation Tulong. Maraming salamat. I really wanna thank you, May. Parang vibes na vibes tayo. And thank you, DCRH, for giving us this opportunity to be able to promote our projects and our pagsibol and the tragedy in Mindanao. Thank you so much. Maraming salamat po. We love you all. Maraming salamat. And of course, ang ating family, ito lagi po namin nilulook forward. Yung pong family ng Sir Joey, Ma'am Diwata Gabat and Amy. Grabe mga puso na mga yan sa Public Service Governor. Hanga po kami sa kanila. Ang galing. Oo. Salamat din po sa family Gabat. Ay, nako. But anyway, di bali po ang Governor Bingcarrion, makakasama po namin for the whole Rotary Year as Governor po siya ng District 3810. Maraming salamat po. Thank you. Good afternoon, everyone. Maraming salamat. Blessed Wednesday. Opo. Thank you so much. Mag-ibigan, susunod na po Mayor Lacaydeo Macalma at Miss Zea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Pansamantala, ako naman po may binauhan para sa DZRH. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This time check is brought. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.